po ay magsiluhod bilang tandaan paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, siya ang kahiwagaan at mahimalang gumawa. Tunay na walang kapantay ang kapangyarihan niya, kaya't kung sa kanya lamang ganap magtitiwala, anong malulupasay na tao sa lupa. Hindi pinagmamasdan ng Ama ang kasamaan ng mga anak niya kapag napili na siya. Sapagkat kaya ka nga niya kinuha, pinagtiwalaan para baguhin lubos ka, di ba ga? At kung ano yung kamalian mo, hindi niya natatanungin ito, kundi kung paano magbabago ka pa. At siyaon siya, hindi siya katulad ng tao na kinuha kita para ganito, 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 ganito. Hindi po siya gayon. Kundi nang pinili ka niya, magalak magpuri ka sapagkat kaisa ka sa napili niya. Kaya't kung paano mo pinahalagahan niya on at nagpapahalaga ka, pinakikita naman kung paano siya sa buhay mo. Buhay bang Ama? At yaon ang pawang katotohanan kung inyong pagninilayan. Tunay na nagbabasa kayo ng banal na aklat at bibigyan kayo ng pangunawa sa mga kasaysayan ng mga pinamula ng Ama para magpakilala siya at kilalanin siya. Tunay na napakahiwaga ng kanyang mga ginagawa at mahiwaga na hindi kayang liripin. Mayroon pang pagdalisay. Buhay ba ang Ama? Inyong baybayin ang istorya ni Abraham. Kung sisidlan kayo ng talino ng Ama, hinugot siya. Pinili siya. Bakit niloob pang mahirapan? Pinili siya, di ba? Kaya kung minsan dito nagkakamali ang tao, ay pinili ako ng Diyos, kaya special ako sa Kanya. Yung paglalayo na yun at pag-iisip na special ako sa Kanya, kapag sinaktan o nasaktan siya, nasasaktan talaga siya sapagkat pinili mo ako tapos sinasaktan mo pala ako ng damdamin. Papaanong paraan? Katulad ni Abraham, gaano kasakit siya kung iisipin ng tao at bilang tao hindi kayang abutin. Pinili siya, hinirang siya, nang sabi siyang magiging ama ng maraming anak na magkakalat sa iba't ibang bansa. Pagkatapos, dumatal ang tagutom. Pinaranas pa ito. Naalipin ng paraon ang kanyang kabiyak ng puso para lamang maglihim na asawa niya. Baka sila patayin.
Suriin ninyong mabuti. Ano ang pumasok sa isip ni Abraham? Ang ninunong si Abraham. Pagkatao yaon, di ba? Naisip niya, sabihin mo, Eka, kapatid kita. Baka Eka tayo patayin kapag nalamang asawa. Sa makatwid siya ang isip yun, pag-iisip tao. Ngunit bakit niloob ng ama yun? Bakit pinahintulot? Lingkod nga siya, pinili nga siya. Sapagkat sa bawat kaganapan, mayroon pala siyang ibig ipakita. May plano ang ama na di plano ng tao. May nais siyang ipatupad na hindi kayang ipatupad ng tao. At sa kaganapang yaon, gayon man ang pinatupad niya na bakit? Ba't kailangan pang maghirap itong si Abraham? Di gabat, iyon din ang kaparaanan para may pakita ang ama ng kasakit. Ang mga tao roon hanggang sa siya'y palayain. Pagnilayan ninyong lahat ito, nang dahil siya'y pinili, may umalipusta, may gumawa ng di tama, na wala naman ding batid na asawa itong si Sarah, ngunit may parusa siyang ginawa. Gayon ang ama, kay hirap unawain. Kaya nga binigay ang Espiritu upang makaunawa ang lahat. Panahon ni Moises, pinili, napili. Bakit? Naghirap pa. Pinakyat ng bundok, pagbaba, ganun ang mga taong hinango. Galit sa kanya, nagalit sa kanya, sapagkat sinisisi. Mabuti pang hindi mo na kami inalis sa Ehipto, doon nakakakain kami ng karne. Dahil sa pagkain, sinisi, hindi nabata at di nababata ang nakatala na dapat sa kanila'y magandang buhay, magandang bukas na pangako sa magandang lupain. Kahirap nga ang unawain, kahirap, tunay na mahirap. Panahon nitong si Jose, ibig papatay. Patayin baga, mismo kapatid. Ngunit nagbago ang isip ng kapatid. Nilaglag na lamang, hinulog na lamang. Pamamaraan para makuha siya sa balon. Inyong pagnilayan ng lahat ng kaganapan ay tunay na may kahirapan. Sadyang mahirap. Sa panahon ngayon, ang mga naglilingkod, naghihirap din ng loob kung paano magiging totoo sa kapwa-tao, kung paano magpapakatotoo sa kapwa-tao. Ngunit, ang pakiging totoo, mayroong hindi nagiging totoo. Bakit nilulog mo ito, Ama? Matatanong nila, matatanong mo, matatanong ng bawat isa, bakit nangyayari ito? Ngunit ang wika nga ng Ama, ang plano nyo'y di ko plano, ang plano ko'y ako nakababatid nito. Subalit ang plano nyo ay batid ko lahat, tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa pamamagitan ng mga salita na nagbibigay lakas at magbibigay kalakasan, ibinabarin ang mga salitang ito upang maidulot sa tao na kung pagninilayan at magbubulay-bulay ang tao ay mabibigay ngang lakas sa bawat isa. Kaya naman sa kabila ng mga kaganapan, naririto ang paanyaya mula kay Mateo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Na paano mo ito susundin at paano ka makatutupad sa ganito? Paano mo malalamang nasa kanya ang kapahingahan? Paano mo nga masasabing, Panginoon ko, ikaw ang kapahingahan? Nahihirapan nga ang loob mo. Nahihirapan nga ang isip mo. Sadyang napakahirap liripin. Wika nga ng Ama.
Ngunit kung inyong bubulay-bulayin, huwag nga ninyong pagmasdan ang masama, kundi ang pagmasdan nyo yung mabubuting nagaganap sa buhay nyo. Sapagkat kung ang mabuti ang pagmamasdan, hindi nga kayo magkakaroon ng sama ng loob kailanman. Gayon din sa kapwa-tao. Habang pinagmamasdan mong masama ang ginawa ng kapwa mo, nagngingit-ngit ka. Ngunit pagmasdan mong mabuti ang ginagawa niya, walang galit na mananaig sa puso mo. At gayon ang tao, kuminsan ang nagpapakababa, pinahihirapang masyado ng tao. Ngunit, sino ba ang higit na pinahihirapan? Ang tao ba na pinahihirapan nila o ang amang nagmamahal sa nagpapakababang tao? Na nang dahil sa pagsunod at pagtalima sa kanya, inasam ang magpakababa, ginustong magpakababa, niloob ang magpakababa, ginawa ang magpakababa, ngunit ang mga taong matataas ang loob, ayaw magpakababa. Kaya ang wika nga ng Ama, pumaparoot, pumaparito ako kahit saan dako upang masdan ko mga anak ko, hindi para ako ang magparo sa pagdaka, kundi para baguhin sila. Ngunit, ilan kaya ang sumusunod para magbago? At ilan kaya ang gugusto para sa pagbabago? Kung lahat lang ng tao ay gugusto sa pagbabago at loloobin ang magbago, lahat ng tao ay masisihan ang kalooban nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, katotohanan, mga mahal. Kay sarap lingapin ng Ama, kay sarap sikaping magbago, kay sarap magpakatotoo, sapagkat ang Ama ang kaligtasan sa lahat ng mabuti. Siya ang may alay, siya ang may dulot, siya ang kapakanan ng marami, ng kalahat-lahatan na mabuti ang nais at di ang kasamaan. Kaya't halina mga mahal, magpakatotoo, linisin ang puso't isipan, magbabago na tuwiran. Sapagkat ang Ama'y di tumititig sa lahat ng sandali para ikay saktan, para ikay pahirapan, kundi para ikay kupin, para ikay lingapin, mahalin, at ihanguin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sadyang sa tao, kapag ang sinusuri nila ay pagkatao, pag gwapo ay gustong-gusto yung nagsasalita, pag pangit ayaw. Di po ba? Pag maganda gustong-gusto, pag pangit, naku kakapangit naman kaniyan. Ngunit sa Ama hindi. Iba siyang tumitig, tumanaw sa tao.